At sa pagpapatuloy po ng ating tulong ng bayan, nasa atin pong linya ng komunikasyon si GM or General Manager Jose Ferdinand M. Rojas II ng PCSO. Magandang umaga po, GM. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga naman sa iyo, JC. Magandang umaga naman kay Congresswoman Bernadette D. dyan sa PTV4. Yes, GM, kumusta po ang ating mga latest efforts na ginagawa po ngayon para maayudahan ang ating mga kababayang apektado ditong si Yolanda? Tuloy-tuloy ang pagtulong ng PCSO para kababayan na naapektuhan ng bagyong Yolanda. Unang-una, lahat ng mga probinsyang naapektuhan ni Yolanda at yung mga kababayan nating na directly affected by the calamity who are hospitalized in government hospitals, sasagutin to ng PCSO. Nakikipag-coordinate ng aming mga branch managers in the Visayas, branch managers in Bohol, Cebu, Palawan, Iloilo, para dun sa mga lugar na naapektuhan para maayos ang mga hospital bills ng mga kababayan natin na nasaktan, nagkaroon ng sakit dahil naapektuhan sila ng bagyong Yolanda. Pangalawa naman, ang PCSO ay pupunta sa Gian, Samar, sa Martes. Sakay kami ng C-130 na aeroplano. Magdadala kami ng family emergency medical kits, 50,000 family emergency medical kits. May dala kami mga kumot, blanket, mats. At ang aming mga empleyado ay nagbigay rin ng kanya-kanyang kontribusyon, papadala ng pagkain. At may dadalhin din kaming isang water facility treatment na machine wherein ang tubig ay pwedeng ilagay lang doon at pag na-process yun ay drinkable na ang tubig. So dadalhin namin to sa Gian, Samar. At magpapadala rin kami water facility treatment na to sa May Bohol at dito rin para sa Tacloban, Leyte. Yes, GM Rojas, kasama rin po natin dito si Congresswoman BH at si JC Tejano. Congresswoman, meron po kayong follow-up question. Good morning, GM. Kanina po nabanggit nyo na yung mga nasa government hospitals, kayo po ang bahala sa kanila. Hindi na po nila siguro kailangan mag-apply dito. Automatic na po ba ito? Yes, as long as merong DSWD certification sila from the hospital, our branch managers are coordinating with the different government hospitals in these provinces so we can take care of the hospitalization bill. This is an SOP of PCSO whenever there's a calamity or whether it's nature or man-made, at ito'y ginagawa natin ngayon dito sa Visayas region. Okay. Ano po yung laman ng mga family emergency kits natin, GM? Ito ay yung mga basic, no? Lagnat, sakit ng ulo, diarrhea, vitamins, at iba pa. One family emergency medical kit is good for a family kasi ito lang ang pwede nating ibigay because ang mga antibiotics that cannot be self-medicated. Yes. Kailangan kasi sa mga antibiotics merong prescribe ang mga doktor. So meron naman kami mag-medical mission by next week na pupunta dun sa mga iba't ibang lugar coming from PCSO. Ilan po ang madadala po ninyo? Ang dadali namin sa Martes, sa Gian, ay around 50,000 family emergency medical kits. Nagpadala na kami kahapon sa DSWD ng 20,000 family emergency medical kits. At dadala din kami nitong mga blanket, kumot, at iba pang mga pang-relief para sa ating mga kababayan dun sa lugar na mga na antala ng bagyong Yolanda. GM, bago ka ipasa kay JC, sino pong in charge sa pagdidistribute? Alam niyo naman po, ang palaging concern ng ating mga kababayan is yung distribution. Sino po ang magdidistribute sa ating mga kababayan sa Gian at sa iba pang lugar na pinuntahan po ninyo? Sino yung point person natin? Okay. Yung mga family emergency medical kits namin, dinaan namin sila sa DSWD. So sa mga relief packages sa DSWD, may kasamang family emergency medical kits, no? Sa Gian naman, pupunta kami sa local government, coordinated sa kanila, doon namin ibababa ang mga relief goods na dadali namin, including the water facility treatment. GM, si JC ho ito? JC, magandang umaga naman sa iyo. Yes, good morning GM. GM, ay ka-clarify ko lang ho, yung sa water treatment facility ho natin, ito ho yung panlinis nung tubig. Hindi pa ho kunyari desalinator or kung ano man. Ano siya, machine, portable, hinahatak siya
probably like 1 ton to, no, or 2 tons. It can do up to 1,000 gallons an hour na cleaning water treatment to. So maski yung tubig sa mga lugar na nabaha, na nagkaroon ng lindol, pwedeng gamitin to para yung ating kababayan ay magkaroon ng potable drinking water. Yes, GM, isa rin doon sa napansin ko, most ho doon sa mga papadalahan natin, itong mga relief goods natin and nung family medical kits ay sa Samar, sa Bohol, and hindi ho sa Leyte. No? Meron ho bang rason behind this? Kasi inuna namin ang Samar, Gian, because itong unang natamaan ng bagyo. Alright. Remember, this is the very first province that was hit, itong Gian, no? Sa Tacloban naman, Leyte, meron naman kayong pinadala dyan through the DSWD. Alright. And then later on, meron din kaming gagawing mga relief operations in Palawan and in the other provinces also. Okay, GM, may tanong pa ata si... Meron lang akong pahabol, GM. Nagpapadala pa po ba kayo ng doctors and nurses? At kung ganoon, meron po kasing yung Rotary po dito sa Quezon City, gusto po nilang magpadala ng doctors and nurses. Pwede po ba namin isabay sila sa inyo? Yung mga doctors and nurses, pwede niyong i-coordinate sa amin para pag nagpunta doon medical mission namin next week in Leyte and in Samar. I will just get the telephone number from PTV4 so we can coordinate with them kung paano sila makakatulong dito sa ating medical mission at saka sa mga medical operations na gagawin ng PCSO. Naku, maraming salamat po. Napakadami po kasing mga medical professionals that want to donate their time and their skills, di ba, para mapagamot natin ang ating mga kababayan. Ang importante sa panahon ito, tama ka, Congresswoman, kung hindi natin yung panahon natin na maibibigay at mga bahagi sa ating kababayan, kung hindi naman ay kung anumang resources ang meron tayo tulad ng damit, pagkain, tubig o kung gamot na pwede natin ipabahagi sa ating mga kababayan dito sa mga lugar ng tala ng Bagyong Yolanda. Okay, maraming salamat ho, General Manager Jose Ferdinand Rojas II ng PCSO. Maraming salamat at maraming salamat sa inyo, Congresswoman Bernadette D, JC, ML, at maraming salamat naman sa lahat na nakikinig sa inyong radyo programa ngayong umagang ito.